Magandang gabi mga kariyal. Meron pong nagtanong sa atin na isang subscriber, si Sir si Dario R. Ang tanong niya po ay, Sir, ano ba ang reading ng good at bad na motor ng electric fan? Ang ibig niya pong sabihin dito ay, ano daw po ang magiging reading kung ang motor ng electric fan ay masasabi natin na good dahil normal ang resistance, at ano raw din yung bad na hindi na pwedeng gamitin. Kaya marami po tayong electric fan dito. Dahil actual po nating ipapakita sa video ito kung ano ang mga good resistance ng motor ng electric fan at yung tinatawag natin na bad resistance. Okay? Ayan mga kariyan, nakikita nyo yung mga electric fan na yan. Susukatin natin po yan isa-isa para hindi lang natin may explain kundi makita natin ng actual kung ano ba talaga ang tamang resistance ng mga electric fan para masabi natin na ito ay normal resistance. At bago natin po yan actual na i-perform, maraming salamat po sa mga subscribers natin dyan na laging nakasubaybay, mahilig mag-like, mag-comment, at syempre, yung mahihilig mag-share ng aking video. Katulad ni na Sir Edgardo J. Ardato ng Bataan, Henry Espirito, Gani Pipilla, Rodante Principe ng Marinduque, Wild Boys ng Marinduque, Arnel Santos, Sir Romel, Jeffrey de la Cruz, Bencio Bergunyo ng Cabanatuan, Lorenzo Advincula Jr., JMD TV Official, Jamal Boy, Chua Chua, Crisostomo ng Nueva Ecija, Maying Tech PH, Ray Abdurasid ng Hulusulu, Andres Vargas ng Saudi Arabia, Wilmore Dichuso, Florendo Isidro, Ricky Muyo, si Dario R, Saldi Mabilangan, at sa iba pang hindi ko po nabanggit dahil marami po kayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking ginagawang mga video. Sa mga silent viewers ko po dyan, kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. Paano ba malalaman na ang resistance ng isang electric fan or motor ng electric fan ay good or bad, normal or abnormal? Siyempre, gagamit po tayo ng tester, maging digital man yan or analog, pwede pong gamitin sa pagsukat ng resistance. I-select lang po natin yung mga selector knob niyan sa ohmmeter range nila. Katulad nito, ito po ay digital. I-select lang po natin yung ohmmeter range niya dito. Dahil ang i-reading po natin ay hindi lalagpas ng 2,000, kaya ilagay natin po sa 2,000 na range. At hindi na po yan kinakalibrate katulad ng analog na pinapagdikit pa yung test probe para lang makalibrate yung setting ng ohmmeter. So dito po sa digital ay makikita natin na gumagana yung tester. Ayan o, nagbabago yung display. Ayan, bitawan natin yan, nakaset po sa 2,000 kasi ang reading po ng ating susukatin ay hindi lalagpas ng 2,000. At least mas mataas sa re-readingin yung setting ng range. Sa analog naman, ilalagay po natin sa times 10 yung selector knob. Katulad yan, naka times 10 na po yan. Range po yan ng ohmmeter. Huwag nyo nang pansinin yung ibang range. Kasi sa AC voltmeter po yan at ito sa DC voltmeter, ito naman po ay ammeter. So dito po tayo gagamit sa ohmmeter. Nakaset na sa times 10. Ito po ay kinakalibrate. Pinapagdikit yung dalawang test probe ng ganyan. Para makita natin kung nakatapat sa 0 yung meter pointer. Dapat nakatapat sa 0 para matawag natin siya na calibrated. Meaning, magiging accurate ang reading. Tulad yan, hindi nakatapat yan. I-adjust lang po natin yung 0 ohm adjuster ito at itapat sa 0 para accurate ang magiging reading. Ayan, nakatapat na sa 0 yung meter pointer. Pwede nang bitawan. Ito, yan. Subukang idikit ulit. Ayan, nakatapat po sa 0, magiging accurate na po ang reading ng ating ohmmeter. Bitawan. Mapapansin niyo yung electric fan na yan, yan ang una nating i-reading. Titingnan natin kung good or bad yung resistance reading ng motor niyan. Susunod-sunurin natin yan. Ito, yan, marami pa dyan. At meron pa dito. Para maipakita lamang natin sa mga gustong matuto kung ano ang tamang reading ng motor ng electric fan para gumana ng normal. Ayusin lang natin ang tester. Yan. Sukatin natin ang resistance ng electric fan na ito. Tingnan natin kung ano ang magiging reading dito sa analog tester.
Ikabit lamang natin yung dalawang test probe sa dalawang plug ng electric pan. Kahit magkabaliktad, okay lang kasi walang polarity yan. Tapos, ipihitin po natin yung switch ng electric pan na ito. Nananatiling nakakabit yung test probe sa plug. Pihitin natin kung ilan ang magiging reading. Ayan po, naging reading. Nasa pagitan ng 30 at saka 50. 300 plus. Ang reading po ay dito mag-uumpisa sa kanan, papunta sa kaliwa. Dahil nandito po yung 0 at nandun yung pinakamataas na scale. Kaya dito tayo mag-umpisa. 0, pataas, pa ganun. Simula sa kanan, pa kaliwa. So, ang magiging reading ay 30 plus times 10. Dahil naka-times 10 yung ating range, ang naging resulta po ay nasa 300 plus. So, bitawan natin yan at gamitin natin yung digital tester. Ikabit natin itong digital test probe dito sa plug kung saan natin na-check kanina. Tapos nakita nyo yun, 1 lang ang nakalagay. Pihitin natin ito sa number 1. Napansin nyo? 378. So, ibig sabihin, parehas ang reading ng analog at saka digital. 300 plus doon, hindi umabot ng 400. Ganon din, 375 ang reading sa digital. Malinaw na parehas lang yung reading nila. Yan po yung number 1. Ilagay natin sa number 2. Bumaba po at naging 324. Ilagay natin sa number 3. Mas bumaba pa at naging 226. Yan po yung number 3. Pag number 1, mataas ang resistance. Pag number 2, mababa. At pag number 3, mas mababa. Balik tayo sa analog. Ayan, nakakabit na. Ilagay ulit natin sa number 1. Ayan, pumalo po sa 300 plus or 376 yung basa doon kanina. Ngayon, pihitin natin sa number 2. Umusog po mga kareal at kunti lang ang inusog. Ibig sabihin, bumaba ang reading. Nakuha, natandaan na ang reading ay mag-uumpisa sa kanan, 0, papunta doon. Kaya ang reading ay 300 plus. Ilagay natin sa number 3. Uusog pa yan, pababa ng ganun. Kasi pupunta siya sa number 3. Ayan. Yun, bumaba. Ang basa doon ay 200 plus, dito 200 plus din. So parehas ang resulta ng reading ng analog at saka digital. Malinaw na ang reading ng electric pan na ito ay normal. Good resistance. Pag good ang resistance, magiging normal ang operasyon ng electric pan na ito. Siguro naman naunawaan po ninyo kung ano ang naging reading. Kaya tandaan, paano malalaman ngayon kung normal or good ang resistance ng electric pan? Ito lang po ang palatandaan. Simula 20. Ayun yung 20. Tapos, ita-times 10 natin. Kaya ang basa doon ay 200. 200. Simula sa 200 hanggang 100 times 10 magiging 1,000. Bali 200 hanggang 1,000. Sa pagitan ng dalawang numbers na yan, dapat dyan lang po ang magiging reading ng isang motor ng electric pan na matatawag na normal. Pag nag-iba ang reading, maliban dyan, bad na po ang resistance ng motor. Kaya tingnan natin kung good ang operation ng electric pan na ito. Isasaksak po natin ito sa outlet. Ito, saksak lang natin sa outlet. Pihitin natin sa number 1. Ayan, umikot po ang LC. Ayan. Number 2. Ayan, number 3. Sobrang lakas po. Ayan. Patayin natin at sobrang lakas. Nakalapag na. Okay, ganun lang po. Bunutin. At subok tayo ng iba. Iyan po ay isang despan. Subukan natin ang resistance reading niya. Tandaan na ang magiging reading dapat ng normal na resistance ng motor ay sa pagitan ng 200 ohms at 1,000 ohms. Ikabit lang natin yung test probe sa AC plug ng electric pan na ito. Tapos pansinin natin yung meter pointer. Pihitin natin sa number 1. Ayan. Mapapansin niyo na nandito yung 200 or 20 at nandun yung 100 or 1,000. Nasa pagitan ng 30 at 50, normal po yan. Ganun lang po kasimple yan. Lagay natin sa number 2. Yun, umusog ng konti, bumaba, lumapit sa 30. Lagay natin sa number 3. Yun.
halos dumikit sa 30. Pag ganyan ang reading, good po yung resistance. Normal po ang operation ng electric pan na ito. Okay, subukan natin isaksak sa outlet. I-off muna natin. Tapos isaksak natin ito sa outlet. Bitawan muna. At hawakan natin ang camera. Ihitin natin. 1. Ayan. Good po yan. 2. 3. Okay, good po. Ang isang electric fan yan. Patayin natin. Okay. Ganun lang po kasimple ang mga resistance reading ng good motor. Gamutin para masigurado natin. Subukan din natin sa digital. Kung sa pagitan ng 300 at 500 or 30 at 50, subukan natin kung ganun din ang reading sa digital. Sa pagitan ng 300 at saka 500. Ito po yung test probe. Kabit sa plug. Ihitin sa number 1. Ayan. 424. Yan po yung number 1. Lagay natin sa number 3. Bababa yan. Bumaba, 390. Nasa pagitan talaga ng 300 at saka 500. Lagay natin sa number 3. Bababa palalo ang resistance niyan. Ayan, 330. Maliwanag na nasa pagitan ng 200 at saka 1,000 ohms. Good po ang resistance niyan. Tandaan, pag mataas ang resistance, mas mabagal ang ikot. Pag mababa ang resistance, mas mabilis ang ikot. Ganun po yun. Ayan mga kareal, katulad ng electric pan na ito po yung mga mahihinang klaseng electric pan. Subukan natin ang resistance niyan. Ayan, ito po. Subukan na natin sukatin ang resistance nito. Ikabit din ang test probe. Ilagay natin sa number 1. Anong napansin ninyo sa reading? Ang resistance po ay malapit na sa 1,000. Pagka malapit sa 1,000, ibig sabihin po niyan, mahina pong umikot yan. Ilagay natin sa number 2. Yan. Umusog ng konti. Papunta doon sa pababa. Number 3. Yan. Nasa pagitan ng 500 at saka 1,000 or 50 at 100. Mas mataas ang resistance nito kaysa doon sa mga naunang tinester natin na mga electric pan. Kaya ito po yung electric pan na mahinang umangin. Nasa pagitan pa rin po yan ng 20 at 100 or 200 saka 1,000. Subukan nating isaksak sa outlet. So, ilagay sa number 1. Ayan, mga kareal. Mabagal siya umikot kaysa din sa kanina na malalakas ang hangin. Ito mahina ang hangin. Oh. Ganyan po ang diferensya ng mataas ang resistance at mababa ang resistance. Kaya mapapansin niyo yan sa speed number 1, number 2 at number 3. Iba-iba ang resistance. Pag mababa ang resistance, mas mabilis umikot. Pag mataas ang resistance, mas mabagal umikot. O, ito mataas ang resistance. Kaya mabagal siyang umikot kaysa dun sa mga naunang electric pan. Number 2. Yan. Gumagana. Number 3. Yan. Okay, bunutin na. Ibig sabihin, ang reading ng electric pan na ito ay good pa rin. Kasi nasa pagitan pa rin siya ng 200 at saka 1,000. Okay. Siguro naman naintindihan na po ninyo kung ano ang good resistance ng motor ng electric pan. Sumubok ulit tayo ng isa. Ito namang electric pan ay Eureka. Subukan natin kung normal ang resistance nito. Yan. Nakakabit na. I-switch natin sa number 1. Hindi po gumalaw yung meter pointer. Sa number 2, hindi rin po gumalaw ang meter pointer. Sa number 3, hindi rin po gumalaw ang meter pointer. Ibig sabihin, hindi po normal yan. May problema. Open circuit po yan. Posibleng pumutok po ang thermal fuse niyan or sunog ang motor niyan. Kaya pakatandaan na ang normal resistance ay karaniwan na marireading simula sa 20 hanggang 100. Kita times 10 natin, 200 hanggang 1,000. Okay, ganun lang po kasimple ang pag-analyze ng good at bad resistance na sinasabi nyo. Pag may na-reading dyan, nandito pumalo, dito sa pababa ng 20, hindi normal. Pag lumagpas naman ng 1,000, papunta dito sa kaliwa, hindi rin po normal. Posibleng gagana pero mahinang umikot. Natandaan, nasa pagitan ng 200 at 1,000 ohms ang reading. Yun ang good. Pag may iba pang reading at hindi pumasok doon, hindi na normal. Pakishare po ng video para malaman din ng iba.
Paki-subscribe nyo rin kung bago lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life Vic X Real Glow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.